Isang makasaysayang hakbang para sa healthcare system ng Pilipinas. Personal na inspeksyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong bukas na High-Tech Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City, Cagayan. Ang makabagong pasilidad na ito ay may advanced medical technology at modern diagnostic capabilities para makatulong sa paggamot ng stroke, neurological disorders, spinal injuries at iba pang seryosong karamdaman. Malaking tulong ito para sa mga pasyente sa Region 2 at mga karatig probinsya dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa ng malayo para sa specialized treatment. Patunay ito na patuloy na pinapalakas ng Administrasyong Marcos ang accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Kaya naman, ngayong araw, tunghayan natin ang isang makasaysayang tagumpay para sa Tuguegarao City at sa buong Region 2. Ating sisilipin ang bagong tayong Brain and Spine Center dito sa Cagayan Valley Medical Center o ZVMC na pangunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang hapon po sa lahat at lalo na sa ating mga kababayan dito sa Tuguegarao City. Ako po si Liza Agudo mula sa Radio Television Malacanang at kami po ay inyong napapanood ng live sa Facebook pages at YouTube channels ng RTVM, Presidential Communications Office at Department of Health. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pagdating ng ating Pangulo dito sa CVMC, kasama niya po ngayon si CVMC Medical Center Chief Dr. Cherry Lou M. Antonio at ilang mga opisyales ng lokal na pamahalaan at ng CVMC para ikutin at personal na inspeksyonin ang bagong bukas na 3-story building ng Brain and Spine Center at ang mga makabagong kagabitan nito. At upang bigyan po tayo ng mas malawak na diskusyon patungkol sa bagong pasilidad na ito, mga kababayan, kasama po natin ngayon si Dr. Albert Robin R. Zuniga, ang isang neurosurgeon dito sa ZVMC. Magandang hapon po sa inyo, Doktor. Yes, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig. Doc, una-una po para sa ating mga kababayan na nakasubaybay sa ating live, ano nga po ba itong Brain and Spine Center ng ZVMC? Ano-ano po yung mga serbisyo na maihatid nito para sa ating mga kababayan dito sa Cagayan Valley? Okay. Ang Brain and Spine Center ay isang specialized center na pinamamahalaan ng CVMC. Part siya ng specialized center ng CVMC. Ngayon, sa first floor, ito yung acute stroke unit. Ito yung acute stroke unit, may 20 bed capacity ito na nangangalaga sa mga yung mga nai-stroke, yung mga pasyente na nangangailangan ng agarang lunas kapag naaaksidente at iba pang mga kondisyon sa brain at saka sa spine. Okay, sa region po ba ng Cagayan Valley, may mga ganito na po ba ang uri ng infrastruktura? Actually, ito ang pinakaunang specialized brain and spine center sa buong Region 2. Okay, kaya maswerte kami mga taga Region 2 at nagkaroon ng ganitong klaseng facility dito sa aming rehiyon. Sir, nasabi nyo na unang-una to sa hindi lang sa Tuguegarao kundi sa buong Region 2. Bago po ba nagkaroon nitong specialized center po na ito, saan po nagtutungo ang ating mga kababayan if kailangan po nila ng specialized na care? Okay, yung mga specialized na procedure, lalo na yung mga complex na brain surgery, kadalasan dinadala pa sa Manila para dun sila magpagamot. So ngayong meron na dito, at least hindi na kailangan pumunta ng Manila yung mga pasyente na nangangailangan ng highly specialized at complex na procedures. Yun sir, dahil nga po mayroon na nga pong ganyang specialized care dito dito mismo sa Region 2, hindi na po kailangan ng mga taga Region 2 na
pumunta ng Manila at gumastos ng pamasahe. So sir, ito pong ine-inspeksyon ni Pangulo na room, ano po ba itong mga kagamitan na nandito po? Oo. Ito nasa operating room tayo, ito nasa second floor. Ito yung tinatawag na Jackson Spine Table. Ginagamit ito para maging tama yung posisyon ng pasyente habang inooperahan sa spine o gulugod. Okay? Ito yung sa second floor area. Ito yung spine operating room natin. Sa iba po bang mga hospital na nandito sa Region 2, may mga ganito na po bang equipment na magagamit ang ating mga kababayan? Sa pagkakaalam ko sa Region 2, ito pa lang ang una na may ganitong klaseng equipment sa spine. Sir, sino pong mga pasyente yung pwedeng makagamit ng mga ganito? Sino po yung mga nangangailangan ng ganitong equipment? Itong sa spine surgery, ito yung mga pasyente na may spine trauma, may spine tumors, ganon. Ito rin yung mga pasyente na may mga slip disc. Ito, inooperahan yon. Sir, ito naman pong kwarto na pinasok ni Pangulo. Ano naman po ito? Para sa naman po itong kwarto na ito? Oo. Ito yung specialized area. Ito yung operating room para sa mga brain surgery naman ito. Ito makikita natin ito yung microscope, operating microscope ito. Ginagamit ito para sa mga masiselan at saka masiselan na operasyon na nangangailangan ng magnification. Gaya ng aneurysm surgery, ganon. Aneurysm surgery, brain tumor surgery at iba pang operation na nangangailangan ng matinding magnification. Sir, ano po ba yung mga iba pang specialized care na in-offer nitong Brain and Spine Center po? Maliban sa yung common na stroke at saka yung mga brain trauma dahil sa mga motor vehicle accidents, kaya na rin natin yung mga operations na magtatanggal ng brain tumors, yung sa brain aneurysm, kaya na rin natin gawin yan dito. Ito po ba ay first dito sa ating region at sa Tuguegarao City po? Itong Brain and Spine Center na ito ang first sa buong Region 2. Sir, gaano po kahalaga na may mga gantong modern technology and advanced diagnostic capabilities dito sa Region 2? Napakahalaga ito kasi ang brain talaga is nangangailangan niya ng immediate may mga kondisyon na nangangailangan ng immediate attention kasi tinatawag natin, may tawag tayo diyan yung time is brain. So para hindi na sila mapalayo pa or pumunta pa sa Manila, karamihan ng procedures kaya nang gawin dito. Ayan. Dahil nga po sa pagkakaroon nitong Brain and Spine Center ay mas nalilesen yung gastos ng ating mga kababayan, lalo na kung specialized ang kailangan nilang kailangan po nila. Yes. So ano po ba yung mga ano po yung magiging papel po nitong Brain and Spine Center para po mas mapalakas pa po yung stroke management and neurosurgery services nitong CVMC? Since kauna-unahan siya dito sa Region 2, ang aim namin is maging referral center siya ng buong region 2, hindi lang buong Region 2, kundi yung karatig na mga provinces like Kalinga, Apayao, at saka nais din namin maging center ito for training at saka research din sa buong Region 2. Sir, sa inyong pananaw, gaano kahalaga na may gantong center, hindi lang sa Region 2, pati sa mga kanyang mga neighboring provinces, gaano po kahalaga na merong gantong center sa? Napakahalaga ito kasi ang Pilipinas, binubuo tayo ng maraming isla So, napakahirap na, for example, nasa malayong lugar ka, dadalin mo pa sa Manila or sa Cebu or kung saan mang merong specialized center.
So, napaka-importante na ito para mailapit natin yung healthcare sa mismong tao na hindi na sila kailangan pumunta pa sa ibang lugar para magpagamot. So, mas nagiging accessible po Yes, ang mga tama quality yun. healthcare. Tama yun. So, paano naman po na ipapakita ng center yung commitment ng ating gobyerno na magkaroon po ng patient-centered na healthcare? Okay. So, sa pamamagitan nito, napapakita na napaka-importante sa ating gobyerno yung healthcare. Hindi lang sa yung build better more ng mga tulay o daan, kundi pati sa healthcare. Pinapakita nito yung focus talaga ng ating government para mabigyan ang bawat Pilipino ng maayos, accessible at saka high-tech na mga facilities gaya nito. Para sa inyo naman pong mga doctor and nurses, paano naman po nagiging mahalaga itong center para po sa inyo? Mahalaga itong center na to kasi para mas ma-enhance yung aming kakayanan ng bawat doktor at saka bawat nurses para sa mga ganitong specialized na kondisyon. Sir, balikan lang po natin. Ano yung Yes. pinaka halaga nitong pagkakaroon nitong regional, specialized healthcare services o specialized healthcare center dito sa inyong region? Yun nga, napakahalaga niyan para hindi na kailangan pang pumunta sa Manila yung mga pasyente na nangangailangan ng complex, highly specialized na mga brain at saka spine procedures. Sir, sa inyong experience, ano po ba yung parang tumatak sa inyo na isang specialized cases na naging reason sa kanya, naging mahalaga sa kanya yung pagkakaroon ng isang makabagong equipment, isang center na at that time naging mag-ayos sana yung kanyang situation kung meron lang ganito? For example, yung mga brain tumors na malalalim talaga, na mahirap maabot. Okay? Mahirap maabot ng ordinary na mga instruments lang. So, kadalasan pinapadala namin yan sa Manila. Since meron na tayong ganito, mas capable na tayong gawin yung mga malalalim na mga brain tumors at saka yung iba pang mga kondisyon. Kasi itong ating hospital, kumpleto siya halos kumpleto siya sa equipment. Ang neurosurgery kasi is equipment-based talaga. So, kailangan talaga na merong kumpletong equipment para magawa natin yung mga procedures na complicated at saka mga difficult procedures. So, sa hospital na to, meron tayong neuronavigation. Magkakaroon tayong neuronavigation. Meron tayong neuroendoscope. Meron tayong magandang microscope. Okay? Tapos meron tayo ng ultrasonic aspirator na kayang tunawin yung mga tumors. Tapos sipsipin yung tumors na hindi maaapektuhan yung normal na brain tissues at saka mga arteries. So napakalaking tulong talaga para magawa natin yung mga advanced procedures. Sir, ayan, nakikita po natin sa ating live na Yes. itong kwartong pinasok ni Presidente. Ano po ba yung mga laman na itong kwarto po na ito? Oo. Ito yung ward na nasa third floor. Ito yung ward. 20 bed capacity itong ward na to. Okay? Kumpleto yan sa mga beds at mga monitors. Okay? Sir, ito pong yan nga sabi niyo sir na meron tayong yung sa ward. Kanina, nakita po natin na may mga naka-admit na mga pasyente kahit pa kasisimula o kakabukas lang Yes. nitong center. Kailan po ba ito nagbukas sir and kailan po parang nakikita niyo pong simulang tumanggap talaga ng napakarami pasyente? Actually, tumatanggap na ang CVMC dati tumatanggap na kami ng mga patients.
Okay, pagdating sa brain at saka sa spine. Ang ano nga lang ngayon, limited lang kasi ang kakayanan dati. Okay, limited lang ang kakayanan dati dahil nga kulang kami sa mga advanced na equipment. So, karamihan ng mga cases na mahihirap talaga, pinapadala namin sa Manila. Unlike ngayon, napakaswerte namin at kumpleto na yung mga equipment para hindi na pupunta pa ng Manila yung mga pasyente. So, when it comes to gastos, sir, kasi kanina may na-interview tayong pasyente and Oo. sabi niya halos wala na daw siyang binayaran. So, Yes. sir, when it comes to gastos, gaano po kahalaga na may gantong center sa dito sa inyong region? Oo, mahalaga talaga kasi marami talagang cases ang brain at saka alam naman natin kapag naoperahan ka sa brain, napakagastos niyan eh. Sa isang private hospital, halos kapag for example naoperahan ka ng stroke or yung motor vehicle accident, ganon, or brain tumor, aneurysm, at saka na ICU ang pasyente, most likely umaabot ng million or more than a million ang bill ng pasyente sa private. Pero dito, since parte tayo ng DOH at meron tayo ng no balance billing, so makaka-avail ang pasyente ng libreng serbisyo. Okay? Yun nga, sir, nasabi niyo kung Yeah. magkaroon nga tayo yung mga nangangailangan ng mga brain Oo. surgeries ay bukod sa mahal na nga yung babayaran ng Mahal. surgeries, para sa mga taga-region 2 pa ay minsan kinakailangan pang pumunta ng Manila. Yes. So, ang laki po talagang Ginhawa. na meron, Oo. meron Yes, ditong oo. center sa inyo. Malaking ginhawa talaga. Mababalikan lang po natin, Doc, no, na napakalaga ng gantong center sa inyong region dahil nga Yes. para sa ating mga kababayan na nandito sa Tuguegarao, sa Region 2, nagiging kabawasan sa gastos na mayroong gantong center. Oo. Sir, paano po, ano po ba yung mga specialized care na pwedeng mapuha ng mga kababayan natin dito sa center? Oo. Specialized care, meron kaming aside from yung mga surgeries na nabanggit ko na, meron din kaming mga outpatient clinic, meron kaming memory clinic, ganon. Epilepsy clinic. Okay? At saka iba't iba pang mga services. Ayan, para nga po sa ating mga kababayan dito sa Region 2 at sa Tuguegarao, napakahalaga o nakakalaki ng ginhawa na mayroong gantong center. Sabi nga ni Doc na bukod sa mahal nga ang surgery when it comes sa mga gantong specialized care, ay yung mga kinakailangan pa po ng specialized care ay dati pupunta pa ng Manila. Pero Manila. ngayon, nandito, pwede na po silang pumunta. Abot kaya na at saka Balikan lang po natin, Doc, gaano po kalaking kahalagan na nagbukas na tong brain and spine center dito sa ating region. napakahalaga dahil itong brain and spine center na to ito ang pinakauna sa buong region 2. Okay? And alam naman natin maraming nangangailangan ng treatment pagdating sa brain, mga stroke, yung mga naa-aksidente na pasyente. Hindi lang yun, lalo na ngayon dumadami yung mga nakikita namin, dumadami yung mga cases ng tumor, brain tumor, aneurysm at iba pang mga complex na brain conditions at saka spine conditions. Yan ang sabi niyo nga, Doc, na In
the heart of northern Philippines stands an institution transformed by vision, leadership, and service. From a 500-bed capacity hospital to a 1,000-bed Apex Medical Center by virtue of Republic Act number 11498, authored through House Bill number 716, today CVMC continues its journey toward becoming a world-class regional specialty center for every Filipino. Guided by the Universal Healthcare Act and strengthened through Republic Act number 11959 or the Regional Specialty Centers Act, the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. advances a bold national vision, bringing specialized healthcare closer to the people under the banner of Bagong Pilipinas, Build Better More, and Bawat Buhay Mahalaga. Healthcare is no longer centralized in Metro Manila. It is now reaching every Filipino family, every province, every life. Today marks another historic milestone, the blessing and inauguration of the CVMC Brain and Spine Center, a 3-story state-of-the-art facility designed to deliver comprehensive neurological and neurosurgical care for Region 2 and neighboring provinces. Built to address the growing burden of stroke, epilepsy, spinal disorders, and complex neurological diseases, the center stands as a beacon of precision medicine, innovation, and hope. Equipped with advanced technologies including an operating microscope, high-speed craniotomy drill, neuroendoscopy tower, ultrasonic aspirator system, EEG, EMG, transcranial Doppler, and brain monitoring systems, the center elevates CVMC's capability in stroke intervention, neurodiagnostics, neurosurgery, and intensive neurological care. Its specialized services include the Acute Stroke Unit, Neurophysiology Unit, Neurosurgical Operating Complex, Memory Clinic, Movement Clinic, and Epilepsy Clinic. Through the President's Zero Balance Billing Program, life-saving neurological services become more accessible to indigent Filipino patients, ensuring that specialized care is not a privilege for a few, but a right for all. Beyond today rises the next frontier of specialized healthcare in Northern Luzon, the future Heart, Lung, Renal Care, and Kidney Transplant Center, a flagship 4-story specialty facility with a total floor area of 9,528 square meters and an investment exceeding 512 million pesos. Designed to strengthen cardiovascular, pulmonary, renal, and transplant services, the center will bring advanced life-saving interventions closer to the people of Cagayan Valley. The Heart Center will feature a cardiac catheterization laboratory, hybrid operating room, advanced cardiac diagnostics, and specialized cardiovascular care. The Lung Center will provide pulmonary rehabilitation, bronchoscopy, polysomnography, pulmonary function testing, and fellowship training programs. The Renal Care and Kidney Transplant Center will deliver hemodialysis, peritoneal dialysis, continuous renal replacement therapy, kidney biopsy, advanced renal imaging, organ donor procurement, and kidney transplant services. This transformative project embodies the President's commitment to regionalizing specialty healthcare, reducing referrals to distant institutions, minimizing financial burden, and ensuring equitable access to world-class medical care for every Filipino. Through the unwavering commitment of Dr. Cherry Lou M. Antonio and the dedicated healthcare workforce of CVMC, the institution continues to redefine public healthcare excellence, advancing specialty care, empowering communities, and shaping the future of Philippine healthcare. As we build centers of healing, we build hope. As we strengthen healthcare, we strengthen the nation. Together, let us continue bridging quality care closer to the people for healthier, stronger, and more resilient Philippines. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Very happy to be back. I'm always happy to be back in Cagayan, in Tuguegarao. But I'm especially happy today because here we have perhaps one of the best examples
of the policy. Ito yung polisiya na tinaguyod natin nung ako ay umupo bilang Pangulo. Dahil hindi ko makalimutan yung kahirapan na dinaanan ng buong Pilipinas, lahat ng Pilipino, lahat ng buong mundo, nang dumaan nung nandito yung pandemic, yung COVID. At ang marami tayong nakikita ng mga kaso na hindi na umabot sa ospital. At dahil walang specialty hospital na kagaya nito, walang malaking ospital, at kung meron mang ospital na malapit, puno na. At meron mga namatay na kung may ospital lang sana, ay baka nabuhay pa. Tapos tinitignan namin, doon sa Maynila, ang pinaka-importanting ospital na lumabas doon sa ating COVID experience ay ang mga specialty hospitals. At kakaunti lang ang specialty hospital. Isa lang ang kidney center, isa lang ang heart center, isa lang ang lung center, isa lang ang children's hospital. Iilan lang talaga at nasa Maynila lahat. Yung brain and spine, wala. We don't have a specialty hospital for that. Kaya nakita natin, yung pala ang pinakakailangan pagkaroon ng ganyan tong klaseng problema na pandemya na kagaya ng naranasan natin nung COVID. Kaya sabi ko, matuto na tayo. Kahit papaano, kung hindi man COVID, ibang klaseng magiging problema ang dadating, ay dapat medyo maghanda na tayo. Matuto na tayo sa mga leksyon na tinuro sa atin ng COVID. What are the lessons that we have learned in COVID? The most important hospitals in diagnosing, researching something like COVID that we didn't know. Hindi natin, yung mga doktor, pag tinanong ko sa doktor, anong sakit ko? Mabigat yung tama ko sa COVID eh. Sabi ko ano yung sakit ko? Sagot ba naman ng doktor sa hindi namin alam. Never sa buong buhay ko narinig sa doktor yun. Na hindi ko alam kung ano yun. May trangkaso ka, o ganito, whatever. May hika ka. Ito lang na narinig ko. Paano ako gagaling? Hindi ko rin alam. That's the worst now. But slowly, nagamit natin ang mga laboratorio natin. Pero kakaunti nga lang ang mga research stations, ang mga... I remember we ended up using to analyze the samples. We were using the equipment that came with TB dots. Oo, yun ang sa Ilocos, doon napunta yung lahat ng mga lab testing eh. So, sabi ko kulang na kulang yan. So what we are doing now, ganito nga ang polisiya, isa sa bagong polisiya ng Department of Health, ay inutos ko sa kanila, matuto na tayo, maglagay tayo ng specialty center sa iba't ibang lugar. Para naman, kapag may sakit at kailangan mapunta sa isang specialty center, ay hindi pa kailangan lumipad pa o pumunta pa. Mabuti pa nga nasa Luzon kayo. 10 oras, at least makakarating kayong Maynila. If you're in the Visayas, nasa Mindanao, how do you expect to get yourself to, may sakit na nga, yun na nga, kagaya yun ang sinasabi ko, yung iba doon, hindi na umabot sa ospital, at sayang naman yung buhay nila, at kung may ospital lang, ay baka nabuhay pa. Kaya ganito na ang aming polisiya, magtatayo tayo ng specialty centers. Hindi naman kailangan magtayo ng isang buong ospital. Kayo lang ang gumagawa, naglagay kayo ng isang buong ospital. Yung iba, may wing o may annex sa isang existing hospital. At yan ang ating nagiging malaking tulong yan kasi para maalagaan natin ang ating mga kababayan. At kasama dito sa center, sa specialty center na ito, ay yung mga pasyente ay kasama sa zero balance billing. At ang ibig sabihin zero balance billing dahil nagko-contribute ang DOH, nagko-contribute ang PhilHealth, at saka yung lahat ng iba, mga MAIP na ginagamit din. Ito lahat-lahat para yung pasyente, basta't sila ay basic service lang at saka ward patient,
ay hindi na sila kailangan magbayad ng kahit na ano. Siyempre, magpapatingin, pwede magpa-lab test ng iba-iba. We have also increased the coverage of PhilHealth on dialysis up to, and we also cover now, bago ito sa dialysis, yung gamot ng renal failure. But within dialysis, kapag ka one of the reasons na yung kidney, ayan, I can just see, on this site will rise a heart, lung, renal, and kidney transplant center. Yan, this is that will again apply. Kaya naman pala 30,000 na yung empleyado ninyo na we didn't realize. Pati si governor nagulat eh. Marami na pala kayo. But so all of this is kailangan talaga natin at patuloy natin ginagawa at nagpapatayo tayo. Let me tignan ko lang ang bilang. As of now, we are targeting 349 specialty centers by the time I leave office in 2028. And like I mentioned, we will continue magtuloy-tuloy ang ating palawak ng health benefits na nanggagaling sa PhilHealth. Ang PhilHealth naman, very healthy naman. Kaya naman nila siguro mag-cover. Kaya tinitignan natin kung ano ba ang mga mas maidagdag pa na serbisyo ng PhilHealth. Like I said, we increase the coverage for dialysis and even the length of time that we provide assistance. And then the medicines for after you have a kidney transplant, the medicines after. Marami kasi may renal failure, hindi magpa-kidney transplant, takot sa gamot pagkatapos. Because they have to pero ngayon, covered na ng PhilHealth. Cancer, in-increase din natin drastically ang coverage. For pregnant mothers, also the care, the maternal care for mothers. We also have another program in DOH, the first 1,000 days. But the 1,000 days, binibilang yan from conception. So that even bago pa nagpanganak, we find lalo na yung mga teenage mothers, hindi nila alam ang gagawin nila. They don't know how to take care of themselves. Hindi nila ang pag nanganak na, hindi nila alam kung ano yung pakain mo sa bata. So we support them until, I guess about 2 years and a few months. After that, yun ang meron lang tayong gap. After that, feeding program naman sa eskwela. We are trying our best kasi naman ang statistics pa sa atin ng stunting ay hindi maganda. Kaya inaayos natin yung hindi lamang yung paggamot. Kailangan that the first 1,000 days, lahat ng bakuna kukumplituhin para dun sa bata. All the vaccinations will be given. So it is very important because we have to have a healthy society para naman tayong lahat makapaghanap buhay ng mabuti, para naman makatulong tayo sa mga pamilya natin at yan lang naman ang mga hangarin natin. Kaya asahan ninyo na ipapagpatuloy namin lahat ng programa para sa kalusugan ng ating mga kababayan, ng lahat ng taong bayan ng Pilipinas. Kung meron pa kayong maisip na maaari namin gawin, sabihan nyo kami. Kami naman ay nakikinig at sabihan nyo kami kung kaya namin gawin at kung magpapaganda talaga doon sa sistema, gagawin po natin. Yun lang po. Kaya po na tayo nandito at sana po itong pagbukas natin, itong magandang specialty center ay malaking maitulong sa ating mga kababayan. Just tignan na po, ngayon bagamali. Ang problema ko po yung kamay ko, namamanhid po, tsaka yung pa. Pero ngayon, okay na po. Simula nung na-admit ako ng May 10 hanggang ngayon, May 15, ni piso wala po akong binayaran. Yun po, nagpapasalamat po ako ng marami at napuntahan niya po kami ni President BBM na pinuntahan niya po kami at dalawin po.
Napakahalaga itong pagpapatayo ng Brain and Spine Center dito sa Tugigaraw, no? Dahil ito nga po yung kauna-unahang Brain and Spine Center, hindi lang dito sa Tugigaraw, paging itong sa Rion 2. Brain aneurysm, brain tumor na kailangan hong maoperahan, dito na po dadalhin at hindi na po kailangang dalhin pa sa Manila dahil alam na po natin ang hirap, no? Dahil 10 oras po yan ang kailanganin nilang ibiyahe, dala-dala nila yung hirap ng kanilang sakit, yung kanilang gastusin at yung pagod na rin po sa biyahe. Maraming salamat sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbibigay po ng mga assistance at sa pagkumpleto nitong aming Brain and Spine Center. Napakalaking ginhawa po ito, Pangulo, dahil mapapalapit na po natin ang ating mga serbisyo, lalo na po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong na ito. Maraming salamat po.